Nakalabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dodong. Pinalakas naman po nito ang hanging habagat. Yan po ang nagdala ng mga pag-ulan sa ilang lalawigan sa Luzon na nagdulot din ng baha. Balitang hatid ni Nico Wahe. Natibag ang bahagi ng seawall sa Barangay Poblasyon 2 sa Pagudpud, Ilocos Norte matapos itong hampasin ng malalakas na alon. Ayon sa kapitan ng barangay, 4 na bangkang nawasak, 4 ang partially damaged at 2 ang nawawala. Natangay din ang ilang lambat ng mga mangingisda. Inayos naman agad ang seawall. Sa Botolan, Zambales, 8 guro ang nasagip matapos ma-stranded dahil sa masamang panahon. Isinakay ng mga rescuer ang mga guro sa kariton para makatawid sila sa malakas na agos ng ilog. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, galing ang mga guro sa liblib na lugar sa bundok kung saan sila nagtuturo sa isang Aita community. Ligtas nang nakauwi ang mga guro. Sa Lubao, Pampanga, pinasok ng baha ang isang bahay. Umapaw kasi ang sapa roon dahil sa malakas na ulan. Ayon sa may-ari ng bahay, barado ang kanal at walang maayos na daluyan ng tubig kapag umuulan kaya binabaha sila. Nagmistulang lawa naman ang ilang sakahan sa Pulanggi, Albay. Ikinatuwayan ng ilang magsasaka dahil matagal na nilang problema ang natutuyot na lupa sa mga palayan dahil sobrang init ng panahon nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa Pag-asa, ang malalakas na pag-ulan sa Luzon ay bunsod ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Dodong na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility nitong weekend. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil naman sa pag-uulan, perwisyong mga lubak ang sinuong ng motorista sa ilang bahagi ng Metro Manila. Tulad sa EDSA Ortigas southbound kung saan nadagdagan na naman ng mga lubak sa kalsada. May ilang concrete barriers na rin ang natumba. Sa Tondo, Maynila, matinding baha ang sumalubong sa mga residente at motorista sa Delpan northbound. Pinayuhan ng ilan na dumaan muna sa alternatibong ruta pansamantala. Pabugso-bugsong ulan ang naranasan magdamag sa ilang parte ng Caloocan. Halos magdamag ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila nitong weekend dahil sa hanging habagat na pinalakas ng bagyong Dodong. Sa Valenzuela, tumirik ang ilang motorsiklo dahil sa baha. Balitang hatid ni Nico Wahe. Mahaba ang pila ng mga motorsiklo sa kanto ng T. Santiago Street dito sa MacArthur Highway na sakop ng Barangay Dalandanan, Valenzuela City. Nagdadalawang isip kasi na umabante ang mga sasakyan dahil sa abot tuhod na baha na dala ng halos magdamag na pag-uulan. Pero dahil no choice, naglakas loob na silang tumawid na agad din nilang pinagsisihan. Marami ang tumirik, kaya naman napilitan ng ilan na magtulak. Si Marshall papasok sana sa trabaho sa Quezon City dahil nagmamadali, pinilit suungin ng baha. Ang kaso, hindi kinaya. Kaya ano ba kalalim? Ang tuhod. Ala talagang kasama sa buhay yan. Sa gitna na rin inabutan si Ria na papasok din sana ng trabaho sa monumento. Saan ba po kayo galing? Marilao po. Ano yan? Paano yan, ma'am? Hindi ko alam kung andar pa siya. May ibang nakabisikleta na ginamit ang bangketa para makaiwas sa baha. Hindi po, malalim. Mabigat yung ano ko dali. Itinuturing ni Ariel na blessing ang pag-ulan dahil mas malakas daw ang benta ng binatog kapag ganitong malamig. Pag taginit, mahina. Oo, kasi mainit yung mainit. Pag tagulan yun, medyo malakas-lakas kasi mainit yung ano. Lagpas sandang metro rin ang binahang bahaging ito ng MacArthur Highway. Kaya naman nagdulot ito ng mabagal na daloy ng trapiko. Dati na raw binabaha rito pero mabilis lang ang paghupa. Pero dahil sa ginagawang kanal at kalsada sa may G. Lazaro Street, mas mabagal daw ang pagbaba ng baha ngayon. Hanggang kaninang umaga, marami pa ring sumusuong sa baha. Gutter deep ang baha sa bungad pero sa bandang gitna hanggang tuhod na raw ang baha. Umaasa silang kapag humupa na ang mga pagulan, bababa na rin ang tubig. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.